Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Isang mainit na pagbati mula sa ating komunidad. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Sa bawat araw na tayo'y nagkakaroon ng pagkakataong magsama-sama, tayo'y nagiging mas malapit sa ating Diyos at sa isa't isa. Ngayon tayo'y magkakaroon ng isang napakahalagang pagtalakay na tiyak na makapagbibigay liwanag at lakas sa ating mga puso at isipan. Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-espesyal na tema, panalangin para sa paggamot at proteksyon at pagpapala. Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang pagdapo ng mga pagsubok at hamon. Minsan, tayo'y nahaharap sa mga sakit, hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating emosyonal at espiritual na kalagayan. Kaya naman, mahalagang malaman natin na mayroong makapangyarihang paraan upang tayo'y makahanap ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na ito. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ito ang ating direktang komunikasyon sa Diyos at sa pamamagitan nito, tayo'y nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya at tulong. Sa ating pagdarasal, tayo'y humihingi ng pagpapagaling, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga panalangin na ito ay hindi lamang nagdadala ng kaginhawaan sa atin, kundi nagbibigay din ng inspirasyon at lakas upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Samahan ninyo ako sa pagtukoy sa mga espesyal na aspeto ng ating panalangin. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa paggaling. Sa mga pagkakataong tayo'y may karamdaman o may mga mahal sa buhay na nangangailangan ng pagpapagaling, napakahalaga ng ating pananampalataya. Sa mga talata ng Biblia, nakikita natin ang maraming halimbawa ng mga tao na humiling sa Diyos ng kagalingan at sila'y pinagpala. Sa ating panalangin, tayo'y nananampalataya na ang Diyos ay may kapangyarihang magpagaling, hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Pangalawa, ang proteksyon. Sa mundong ito, hindi natin maiiwasan ang mga panganib at hamon. Minsan, tayo'y nahaharap sa mga sitwasyon na nagdudulot ng takot at pangamba. Ngunit sa ating panalangin, tayo'y humihingi ng proteksyon mula sa Diyos. Tayo'y nananalangin para sa ating mga pamilya, kaibigan at kahit sa mga taong hindi natin kilala. Ang ating mga panalangin ay maaaring maging isang balwarte ng proteksyon laban sa kasamaan at panganib. Sa bawat pagkakataon na tayo'y lumalapit sa Kanya, pinapahayag natin ang ating tiwala sa Kanyang mga pangako. At panghuli, huwag nating kalimutan ang pagpapala. Sa ating mga panalangin, tayo'y humihingi hindi lamang ng mga material na bagay, kundi pati na rin ng mga biyayang espiritual. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nasusukat sa yaman o kasikatan, kundi sa kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na Kanyang ibinabahagi sa atin. Sa bawat panalangin, tayo'y nagiging mas malapit sa Kanya at sa Kanyang mga biyaya. Bago tayo magsimula sa ating mainit na talakayan at mga panalangin, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na mag-iwan ng mga komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa panalangin at paano ito nakatulong sa inyong buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-click sa subscribe button upang maging bahagi ng ating komunidad. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa ating paglalakbay sa pananampalataya. At ang inyong mga saloobin ay mahalaga para sa ating lahat. Kaya't samahan ninyo ako sa pagtahak sa landas na ito. Tayo'y magkaisa sa ating mga panalangin at sama-samang humingi ng paggaling, proteksyon at pagpapala mula sa ating Diyos na puno ng pagmamahal. Ang ating pananampalataya ay isang mahalagang sandata sa ating buhay at sa ating pagtutulungan tiyak na magkakaroon tayo ng tagumpay sa anumang hamon na ating haharapin. Magsimula na tayo. Sa awit 91, makikita natin ang isang malalim na mensahe tungkol sa proteksyon at kanlungan na nagmumula sa Diyos.
Ang may akda ay nagbibigay diin sa pagtitiwala sa Panginoon bilang ating matibay na kanlungan sa gitna ng mga panganib at pagsubok. Sa ating buhay, marami tayong hinaharap na hamon, mga sakit, panganib at mga sitwasyong nagdudulot ng takot at pangamba. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw at lakas sa ating paglalakbay. Ang awit 91 ay nagsasabi na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay parang mga ibon na nakatagpo ng kanilang kanlungan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang simbolismong ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa sakit o panganib, mahalagang maunawaan na mayroong mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang kanyang proteksyon ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Tayo ay pinapalakas ng kanyang presensya at sa kanya natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Isang mahalagang aspeto ng panalangin para sa paggaling at proteksyon ay ang ating pananampalataya. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, dinadala natin ang ating mga alalahanin at sakit sa Kanya. Ang awit 91 ay nagtuturo na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay nagbibigay ng tulong at proteksyon. Sa bawat salitang ating binibigkas, sa ating panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang kapangyarihan. Ang panalangin ay hindi lamang isang pangkaraniwang ritual. Ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating manlilikha. At sa pamamagitan nito, tayo ay lumalapit sa Kanya upang humingi ng tulong at paggaling. Ang paghingi ng tulong sa Diyos ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang pagkilala sa ating pangangailangan para sa Kanya. Sa panahon ng sakit, maraming tao ang nag-aalala at nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa awit 91, tayo ay hinihimok na muling magtiwala sa Diyos. Ang mga tumatawag sa Kanya ay Kanyang sasagutin, sabi sa mga talata. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga may sakit. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nag-uusap sa Diyos na may tiwala na Siya ay nandyan upang makinig at tumulong. Mahalagang maunawaan na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon mula sa mga pisikal na panganib, kundi lalo na sa mga espiritual na banta. Sa ating panahon ngayon, maraming mga impluensya ang nag-aambag sa ating takot at pangamba. Ang mga balita, mga pangyayari sa paligid at pati na rin ang ating mga personal na laban ay nagdudulot ng pagdududa sa ating puso. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin, ang ating isipan ay nahuhugasan at ang ating puso ay napapakalma. Ang panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng kanlungan sa Diyos at sa Kanya natutunan natin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang awit 91 ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Sa panahon ng mga pagsubok, maaari tayong makaramdam ng pag-iisa at kawalang pag-asa. Ngunit ang mensahe ng awit 91 ay nagsasaad na ang Diyos ay kasama natin, handang magbigay ng tulong at proteksyon. Sa Kanya tayo ay nagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Sa ating mga panalangin, huwag tayong magsawang humingi ng tulong para sa ating sarili at sa iba. Ang panalangin para sa paggaling, proteksyon at pagpapala ay dapat maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano at layunin ng Diyos. Ang ating mga panalangin na may pananampalataya ay nagdadala ng liwanag at pag-asa hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid. Sa huli, ang awit 91 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay ating kanlungan at proteksyon. Sa bawat pag-iyak ng ating puso at sa bawat panalangin,
tayo ay nagiging bahagi ng kanyang dakilang layunin. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng tunay na kapayapaan at kagalingan sa ating buhay. At sa Kanya, natatagpuan natin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Santiago 5:14-15 ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang prinsipyo tungkol sa pananampalataya at kapangyarihan ng panalangin, lalo na sa mga panahon ng sakit at karamdaman. Sa talatang ito, inaatasan ang mga may sakit na tumawag sa mga elder ng simbahan upang ipanalangin sila. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang simpleng tawag para sa tulong. Ito ay isang pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kakayahang magbigay ng kagalingan. Sa ating buhay, may mga pagkakataong tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, sakit o anumang uri ng kahirapan. Sa mga ganitong sitwasyon, madalas tayong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Ngunit bilang mga mananampalataya, meron tayong isang makapangyarihang sandata, ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang tunay na ugnayan sa ating Diyos na mahabagin at puno ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating mga saloobin, takot at pag-asa sa Kanya. Ang mga elder ng simbahan, bilang mga tagapangalaga at espiritual na leader, ay may tungkulin na manalangin para sa mga may sakit. Ang kanilang panalangin na pinapagana ng pananampalataya ay nagdadala ng kaluwagan at kagalingan. Sa talatang ito, maliwanag na ang panalangin ay may epekto. Ito ay hindi lamang para sa pisikal na kagalingan, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na aspeto ng ating buhay. Ang pagkakaroon ng mga tao na nananalangin para sa atin ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na nagpapalakas sa ating pananampalataya. Minsan, ang sakit ay hindi lamang pisikal. May mga pagkakataon na ang mga tao ay dumaranas ng emosyonal at espiritual na pagdurusa. Ang pagkakaroon ng mga taong handang manalangin at magbigay ng suporta ay napakahalaga. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ang pagkakaroon ng komunidad na nananalangin para sa atin ay nagbibigay ng liwanag sa dilim. Ipinapakita ng Santiago, Kapiplam-bipis, na ang pananampalataya ng mga nananalangin ay may kapangyarihan na magdulot ng kagalingan. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. May mga tao at may Diyos na handang umalalay sa atin. Sa ating sariling karanasan, maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nag-atubiling humingi ng tulong. Maaari tayong makaramdam ng hiya o takot na ipakita ang ating mga kahinaan. Ngunit ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na huwag matakot. Ang pagtawag sa mga elder para sa panalangin ay isang hakbang ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa ating paghingi ng tulong, pinapakita natin na tayo ay handang tumanggap ng suporta mula sa ating komunidad at mula sa Diyos. Ang panalangin para sa kagalingan ay hindi lamang para sa mga may sakit. Ito rin ay para sa mga tao na nasa gitna ng pagsubok, pagdududa at takot. Ang bawat panalangin ay may halaga at ito ay may kakayahang magdala ng mga pagbabago sa ating buhay. Sa panahon ng krisis, ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang makatagpo tayo ng kapayapaan at kaginhawaan. Ang mga panalangin ng ating mga elder at ng ating komunidad ay nagiging tulay sa ating paglapit sa Diyos na siyang ating tunay na kanlungan. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating pananampalataya habang tayo ay nananalangin. Ang Santiago 5:15 ay nagsasabing ang panalangin na may pananampalataya ay magdadala ng kagalingan. Dito, naisin ng Diyos na ipakita sa atin na ang ating pananampalataya ay may kapangyarihan. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay nakikinig at siya ay may plano para sa atin.
Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring hindi agad-agad, ngunit ang pagkakaroon ng tiwala sa kanyang plano ay nagdadala sa atin ng kapayapaan at pag-asa. Sa huli, ang Santiago 5:15 ay nag-aanyaya sa atin na maging mas mapanuri sa ating mga espiritual na pangangailangan at sa pangangailangan ng iba. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagtawag sa ating mga elder at ng pagkakaroon ng komunidad na handang manalangin. Tayo ay nagbibigay ng puwang para sa Diyos na kumilos sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang bawat panalangin ay may kapangyarihan at sa ating sama-samang pananampalataya, makakamit natin ang kagalingan, proteksyon at pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Sa Filipos 4:6-7, tayo ay hinihimok na huwag mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at katiyakan. Sa mundong puno ng mga pagsubok at hamon, ang ating natural na reaksyon ay ang mag-alala. Subalit, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mas mataas na tawag. Ang tawag na manampalataya na hindi lamang basta umasa, kundi talagang ipagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon. Sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, madalas tayong nauubos ng pag-asa at nagiging abala sa mga alalahanin. Ngunit ang ipinapaabot na mensahe ni Apostol Pablo ay napakahalaga. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang aktibong paglapit sa Diyos, isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa atin. Ang ating mga dalangin ay nagsisilbing tulay upang maipahayag natin ang ating mga pangangailangan, pagnanasa at mga takot. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa panalangin, nagiging daan ito upang makamit ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang kapayapaang ito na binabanggit sa Filipos 4:7 ay hindi lamang simpleng kapayapaan na dulot ng kawalan ng alalahanin. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, ang kapayapaang ito ay nagbabalot sa ating mga puso at isipan, nagiging dahilan upang tayo ay makapagpatuloy sa kabila ng mga hamon. Sa bawat sitwasyon, ang Diyos ay nariyan upang umalalay at magbigay ng lakas. Sa ating mga pagdududa at takot, ang kanyang kapayapaan ay nagiging kanlungan natin. Mahalaga ring maunawaan na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ating hinihiling. Ito rin ay isang proseso ng pagbuo ng relasyon sa Diyos. Habang tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging higit na malapit sa Kanya. Ang ating puso ay nagiging sensitibo sa Kanyang tinig at sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa panalangin, natututo tayong makinig at umunawa sa Kanyang mga nais, hindi lamang sa ating mga kahilingan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi laging nakikita sa mga material na bagay. Madalas, ang tunay na pagpapala ay nasa ating puso at isipan. Ang kalusugan, kasiyahan at kapayapaan ay ilan sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal at nagtitiwala, tayo ay tumatanggap ng mga pagpapalang hindi natin inaasahan. Ang mga pagpapalang ito ay nagiging dahilan upang tayo ay maging mas mapagpasalamat at mas masaya sa ating mga buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng mga alalahanin, naway maalaala natin ang mensahe ng Filipos 4:6-7. Ang ating mga takot at pagdududa ay dapat ipagkatiwala sa Diyos. Sa Kanya wala tayong dapat ikabahala sapagkat Siya ang ating tagapagtanggol at kanlungan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagiging maliwanag ang mga daan na dapat nating tahakin.
Ang bawat panalangin ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga isipan at nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkakaunawaan ng kanyang mga layunin sa ating buhay. Sa kabuuan, ang panalangin para sa kapayapaan at pagpapala ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Sa bawat paglapit natin sa Diyos, natututo tayong magtiwala at umasa. Ang kanyang mga pangako ay tiyak at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sa susunod na bahagi, tayo ay magdarasal upang ipanawagan ang mga ito, humihiling ng paggaling, proteksyon at mga pagpapala sa ating mga buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa mga oras na ito ng pangangailangan at pag-asa. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga alalahanin at ang mga sakit na nagdadala ng pasakit sa aming mga puso at katawan. Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan at sa iyo lamang kami umaasa sa bawat hakbang ng aming buhay. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na sakit ang dinaranas. Naway sa iyong dakilang pagmamahal, sila ay pagalingin mula sa kanilang mga karamdaman. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya, ang kapayapaan na nagmumula sa iyong puso, at ang pag-asa na nag-aangat sa aming mga kaluluwa. Sa bawat patak ng luha at sa bawat hikbi, naway maramdaman nila ang iyong yakap, ang iyong pag-aaruga na walang kapantay. O Diyos, kami rin ay humihingi ng iyong proteksyon. Sa mundong puno ng panganib at takot, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako. Ipinagdarasal namin ang aming pamilya at mga kaibigan, itaguyod mo sila sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ligtasin mo sila mula sa anumang masama, mula sa pisikal na pinsala at mga espiritual na pagsubok. Naway maging matatag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Sa aming mga komunidad, o Amang makapangyarihan, ay kami ay humihiling ng iyong tulong upang maitaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming mga puso. Palakasin mo ang aming mga ugnayan sa isa't isa at bigyang diin ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaintindihan. Naway maging liwanag. Kami sa aming paligid nagdadala ng pag-asa at kaginhawahan sa mga nangangailangan. Panginoon, kami rin ay nananalangin para sa mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan at malasakit sa kanilang mga desisyon. Naway ang kanilang mga hakbang ay maging makabuti para sa nakararami at ang kanilang mga puso ay mapuno ng pag-ibig at katarungan. Sa kanilang pamumuno, naway makita ang iyong mga layunin at plano para sa aming bayan. Ipinagdarasal namin ang mga nasa likod ng mga serbisyong pangkalusugan, ang mga doktor, nurse at lahat ng mga nagtatrabaho sa larangang ito. Bigyan mo sila ng lakas at tibay ng loob upang patuloy na magsilbi sa kanilang kapwa. Sa bawat buhay na kanilang naililigtas at sa bawat sakit na kanilang natutulungan, naway maramdaman nila ang iyong presensya at ang kanilang mahalagang gampanin sa mundo. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo para sa mga nangangailangan ng iyong mga biyaya, sa mga nagugutom, mga walang tahanan at mga naliligaw ng landas. Kami ay humihiling ng iyong awa. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Naway makatagpo sila ng pag-asa sa kanilang sitwasyon at magkaroon ng mga pagkakataon upang umunlad. Sa aming mga puso, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay naligaw ng landas. Sa mga oras na kami ay nagkasala, tulungan mo kaming muling bumangon at ituwid ang aming mga pagkakamali. Naway mapuno ang aming mga puso ng iyong pagmamahal at pagkahabag upang kami ay maging mas mabuting tao para sa aming kapwa. Sa bawat araw na dumarating, kami ay humihiling ng iyong patnubay.
Sa mga desisyon na aming gagawin, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Naway ang aming mga hakbang ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong ngalan at maging inspirasyon sa iba. Sa mga hamon na aming haharapin, tulungan mo kaming maging matatag at mapagpasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya. O Diyos, sa likod ng bawat pagsubok, kami ay nagtitiwala na Ikaw ay nariyan. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, kami ay umaasa sa iyong pangako ng kaligtasan at pag-ibig. Naway ang aming pananampalataya ay hindi manghina, kundi lumago, pasakabila ng lahat. Sa bawat araw na kami ay nabubuhay, tulungan mo kaming ipakita ang iyong pagmamahal sa aming mga kapwa. O Diyos, sa iyong walang hangang kabutihan at pagmamahal, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, kami ay humihingi ng iyong gabay at patnubay. Naway ang aming mga isip at puso ay maging bukas sa mga aral na nais mong ipahayag sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, tulungan mo kaming makahanap ng tamang daan. Panginoon, sa mga pagsubok na aming dinaranas, kami ay umaasa na ang iyong liwanag ay magbibigay sa amin ng lakas. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagdadala ng pasakit sa kanilang mga puso, ang mga nawawalan ng pag-asa at ang mga nababalot ng takot. Naway sa kanilang mga madidilim na sandali, maramdaman nila ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan. Ibinubuhos namin ang aming mga pagninilay at mga pangarap sa iyong mga kamay, sa pag-asang ikaw ang tutulong sa amin na makamit ang mga ito. Kaya, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay nabigo, tulungan mo kaming bumangon at muling lumaban. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makita ang mga biyayang dala ng mga pagsubok. Ang bawat hamon ay nagdadala ng mga aral na dapat naming matutunan. At sa bawat pagkatalo ay may pagkakataon tayong muling bumangon na mas matatag. Naway ang aming pananampalataya sa iyo ay maging pundasyon ng aming lakas at pag-asa. Panginoon, kami rin ay humihiling ng mas malalim na pagkakaunawaan sa aming mga sarili at sa aming mga kapwa. Naway matutunan naming tanggapin ang aming mga kahinaan at pagkukulang, at sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, kami ay maging mas mapagpatawad sa aming sarili at sa iba. Sa mundong puno ng inggitan at alitan, naway kami ay maging mga tagapagdala ng kapayapaan at pagkakasundo. Bigyan mo kami ng kaalaman na ang tunay na lakas ay nagmumula sa aming kakayahang umunawa at magmahal sa aming kapwa. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam naming kami ay hindi perpekto. Sa aming mga pagkakamali, kami ay humihingi ng iyong kapatawaran. Naway ang aming mga puso ay punuin ng iyong pagkahabag at matutunan naming ipakita ito sa ibang tao. Sa mga oras na kami ay naguguluhan at nahihirapan, tulungan mo kaming muling magbalik sa landas ng kabutihan at pagmamahal. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Ipinagdarasal din namin ng mga bata ang mga susunod na henerasyon. Naway sa kanilang paglaki, sila ay mapuno ng mga mabuting aral at halimbawa. Ituro mo sa kanila ang halaga ng pagmamahal, pagtulong sa kapwa at pakikisama. Naway lumaki sila sa isang mundong puno ng pag-asa at mga pagkakataon. Bigyan mo sila ng mga guro at mga tagapagturo na magiging inspirasyon sa kanilang mga pangarap at adhikain. O Diyos, kami rin ay nagdarasal para sa mga taong nagdadala ng mga mabibigat na pasanin, ang mga walang tahanan, ang mga nagugutom at ang mga nasa bingit ng pangungulila. Naway sa kanilang mga sitwasyon, makatagpo sila ng liwanag at pag-asa. Tulungan mo kaming maging mga kamay at paa mo sa pagtulong sa kanila. Bigyan mo kami ng lakas at inspirasyon na gumawa ng mga hakbang upang maabot sila at maipadama ang iyong pagmamahal sa kanila.
Sa bawat araw na kami ay nananampalataya, kami ay patuloy na humihingi ng iyong pahintulot at patnubay. Naway sa aming mga desisyon, ang aming mga isip at puso ay magkaisa sa mga layunin na iyong itinakda. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming tingnan ang iyong mga salita at mga aral na nagmumula sa banal na kasulatan. Sa mga simpleng gawain namin, naway makita ng iba ang iyong liwanag na nagmumula sa amin. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin. Sa mga oras ng hindi pagkakaunawaan at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong tulong na makita ang iyong mga layunin. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal at kabutihan. Sa huli, kami ay umaasa na ang aming mga panalangin at pagninilay ay maabot mo at maging daan upang kami ay magpatuloy sa paglalakbay na kasama ka. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nananalangin at umaasa. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagdudulot ng liwanag at pag-asa sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Ang ating pagninilay-nilay sa panalangin para sa paggaling, proteksyon at pagpapala ay hindi lamang isang ritual, kundi isang tunay na pagkakataon upang makipag-ugnayan sa ating Diyos na puno ng pagmamahal at awa. Sa bawat salin ng ating mga hinanakit, takot at pangarap sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at nagkakaroon ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Alalahanin natin na ang bawat pagkilos ng ating Diyos ay may layunin. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinadanas, laging may dahilan ang bawat pangyayari. Sa mga sandaling naguguluhan tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa ating mga panalangin, tayo ay tumatawag sa Kanya na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Ang ating mga puso ay dapat manatiling bukas sa Kanyang mga biyaya. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, tandaan natin na ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Siya ang ating kanlungan at lakas sa mga oras ng pangangailangan. Sa ating paglalakbay, ating isaisip na hindi tayo nag-iisa. Marami sa ating paligid ang may mga sariling laban at pagsubok. Ang ating mga panalangin ay maaaring maging liwanag para sa iba. Sa simpleng pagbabahagi ng ating mga karanasan at testimonya, nagiging inspirasyon tayo sa mga tao. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya. Ang bawat salita ng pag-asa na ating ibinabahagi ay nagdadala ng lakas at kagalakan sa puso ng iba. Sa mga pagkakataong tayo ay nagiging boses ng pag-asa, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal. Maging mapanuri tayo sa mga pagkakataon na tayo ay maaaring maging daluyan ng Kanyang mga pagpapala. Sa ating komunidad, maghanap tayo ng mga pagkakataon upang makatulong sa ating kapwa. Ang ating mga simpleng gawa ng kabutihan ay nagiging paraan upang maipakita ang Kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating mga kamay at puso, tayo ay nagiging mga kasangkapan sa Kanyang mga plano. Ang ating mga aksyon, kahit gaano kaliit, ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Habang patuloy tayong naglalakad sa ating pananampalataya, huwag nating kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng mga tao sa ating paligid na sumusuporta at nagdarasal para sa atin. Magsikap tayong bumuo ng mga ugnayan na nag-uudyok sa atin na lumago sa ating espiritual na buhay. Ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapanatagan. Sa bawat pagkikita, tayo ay nagiging mas matatag at mas handa sa mga darating na hamon. Naway ang ating mga panalangin at mga gawaing ito ay maging tulay upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang na ating tatahakin. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, alalahanin natin ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang katapatan.
Ang buhay na puno ng pananampalataya at pag-asa ay nagdadala ng tunay na kapayapaan. Sa ating pagwawakas, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay maging tagapagdala ng pagmamahal, pag-asa at pagpapala sa ating mga pamilya, kaibigan at sa ating komunidad. Patuloy tayong magdasal para sa isa't isa at ipagpatuloy ang ating lakbayin na may tiwala at pag-asa sa Kanya. Naway ang ating mga puso ay maging handa na tumanggap ng Kanyang mga biyaya at maging mga daluyan ng Kanyang pagmamahal. Pagpalaing tayo ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating mga gawain. Magpatuloy tayong manampalataya at manalangin at sa lahat ng ating ginagawa, naway maging kaluwalhatian ng Diyos ang ating pangunahing layunin. Magandang araw sa inyong lahat. At naway patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal at biyaya.